Yo guys, what is up? This is Koro and yun nga no, welcome back dito sa ating channel. So for today, what we are going to talk about is medyo different sa mga usual na pinag-uusapan natin katulad ng airdrop, play to earn, and meme coins. This project is my real world use case at pwede natin itong gamitin bilang wallet natin at pambayad sa iba't ibang bagay. Pwede sa Grab, pwede sa Netflix, at iba pa. And this project is called PokePay. Pero syempre, before we start, I would like to clarify na anything I say is not a financial advice kasi hindi naman ako financial advisor and at the same time, hindi rin ako affiliated dito sa project na pag-uusapan natin. And lastly, always do your own research before doing anything else na related sa crypto because anything that is related to crypto is risky. So with that said, tara, proceed tayo dito sa video natin with PokePay. So guys, as you can see, the usual, una mo natin papakita is yung kanilang socials, which is yung kanilang X account or Twitter. As you can see, they have 8 followers of 4,085 as of recording. And yun nga, may mga nakita ko dito na gusto kong i-discuss sa mga Twitter posts nila. So unang-una guys is yung warning nila and mag-ingat kayo sa mga scammers na nagpapanggap na PokePay. So make sure na yung mga tamang website lang nila yung gagamitin nyo. And yun nga, lahat ng links naman natin is iiwanan ko para hindi kayo maligaw and syempre may iwasan yung mga scam links. Another thing is, yun nga, bago ko pakita sa inyo yung mismong kanilang application, si PokePay is pwede ka dito mag-avail ng virtual card. Kasi nga pwede natin itong gamitin as wallet natin and as pambayad sa mga iba't ibang bagay. So with just $5, sabi nila pwede ka na maka-avail ng iyong PokePay virtual card. And syempre yung application nila dun sa PokePay virtual card is pinadali nila. So mamaya i-check natin yan kung paano mag-apply doon. So next guys, as you can see, ito, pwede natin itong gamitin pangbayad sa mga transportation. So dito, an example nila, I think this one is from Hong Kong, no? So ginagamit nila pang transportation nila. And yun, from time to time, dapat i-check nyo yung socials nila kasi meron silang mga events. Katulad nito, meron sila last time no, nung September 15, meron silang, pwede ka makakuha ng free PokePay virtual card. Pero nga, ended na to and syempre nga mag-aabang tayo ng iba't iba pa nilang surprises or events. So now, head over tayo sa mga details natin with PokePay. As you can see, with their compliance and assurance, no, meron silang registration sa US and Canada, SMB, financial services, and licenses. Tapos, as you can see, sa Hong Kong, meron din sila. Tapos guys, ito yung pinaka-offering nila and I think maganda to and interesting talaga. So, meron silang PokePay virtual card, din nga, globally accepted crypto Visa card that supports online purchases and subscription services. And syempre, bukod sa virtual card, meron din silang physical card, which is yung nga pwede natin gamitin for POS payments and ATM withdrawal. So if ever sa mga 7-Eleven, ganoon sa iba't ibang mga convenience stores or iba't ibang mga restaurants, no? If ever kailangan mo ng physical card or gusto mo ng seamless transaction, pwede kang gumamit nitong mga physical card and virtual card. Kumbaga, kung gusto mong maging cashless. And syempre, nga pinagkaiba nito sa mga debit card natin and credit card natin dito sa Philippines, is dito gagamit ka ng crypto and yung crypto assets mo ang syempre mababawas doon sa pambabayad mo. And as you can see, ito yung sinasabi nilang advantages ng PokeCard. So as you can see, ultra low entry. So with $5 nga, sabi nila na pwede ka na maka-start dito sa kanilang PokeCard. Tapos meron silang unlimited freedom. So no small transaction fees, no minimum top up, no minimum spending, enjoy total payment freedom. So dito, hindi mo kailangan mag-maintain ng balance. So if ever zero balance ka, okay lang. Basta merong validity yung kanilang PokeCard. And mamaya check natin yun. So guys, as you can see, meron silang applicable scenarios. So mga example to. So for online shopping, pwede mo siyang gamitin sa Lazada, sa Shopee, sa Amazon, sa eBay, at iba pa. And of course, for entertainment, no, kung gusto mong mag-subscribe sa Netflix, sa Spotify, sa Xbox, etc., pwede mong gamitin si PokePay. When it comes to travel naman, syempre unang-una dyan si Grab. So pwede mo siyang gamitin sa Grab. Yung iba dito is, I am not familiar, pero nga, kay Grab pwede mo siyang gamitin. Next is for withdrawal naman. Ang tingin ko lang na applicable dito sa Philippines is itong PayPal and yung ATM. So yan, mahalaga to kasi syempre kapag kailangan mo ng cash and emergency, no, pwede kang mag-withdraw sa ATM anytime and anywhere. Next is when it comes to advertising, kapag nag-run ka ng mga ads, if ever hindi ka familiar, pwede ka mag-run ng ads sa Facebook, sa Google, sa X, sa TikTok, at iba pa. So, pwede mong gamitin din si PokePay. So, meron sila dito mga comparisons ng traditional banks and versus sa PokePay. So, sabi nila, application process, no, si PokePay fully online. So, hindi mo na kailangan pumunta dun sa mismong bangko or physically mag-appear ka para makapag-apply ka sa mismong PokePay. Working hours, syempre sa traditional banks, alam naman natin na Monday to Friday lang sila nag-operate. So, when it comes to PokePay, even on Saturday and Sunday,
24/7 or mayroon silang real-time processing. Required documents. So, syempre, alam naman natin sa traditional bank, mahigpit talaga yan, no? Naturally. And yun nga sa PokePay, hindi mo sila masyadong mahigpit. Kailangan na lang nila ng passport, ID card. So, either meron ka ng driver's license, kahit ano doon, basta may mga provide kang ID is tatanggapin nila yun. Card issuance speed. So, dito naman is traditional banks and PokePay. I think dito naman is nag-vary naman siya depende sa banko. Yung mga banko naman na mabilis mag-issue ng mga cards. When it comes to PokePay naman, sabi nila, instant card issuance. So, kapag natanggap na lang yung application mo, and wala naman silang dahilan para i-reject yung mismong application mo, magkakaroon ka ng instant card issuance. Next is cross-border support. So, may restrictions daw, sabi nila sa traditional banks. Ang pagkakaintindi ko lang dito, so, syempre, kapag ang gamit mo is traditional bank, tapos pupunta ka sa iba't ibang bansa, possible na may mga times na hindi magagamit yung card mo. When it comes to PokePay, sabi nila, worldwide ina-accept naman to. Next guys, ito yung pinaka gusto kong ipakita sa inyo or discuss. Syempre yung validity ng ating PokeCard. So sabi nila, 5 years daw yung validity nito and meron siyang daily spending limit na 100,000 Hong Kong dollars. If ever nagtataka kayo kung magkano yung 100k Hong Kong dollars, ang equivalent niya sa peso is around 746k US dollars. And that is your daily transaction limit. And I think hindi mo naman ito mauubos unless isa ka sa mga corrupt dito sa ating bansa, no? So anyway, no, moving on, makikita nyo na si PokePay is meron din silang application sa Google Play Store, which means available siya sa Android. Pero sa iOS is in progress pa lang to, sabi ng team nila. And yun nga, soon is magiging available din to sa mga iOS. Pero at the same time, pwede rin siya sa browser. So as you can see dito sa ating laptop, ginamit ko or chinek ko if ever na-open natin ang kanilang application, which is ililink natin sa description box. As you can see now, open naman natin siya. So meron tayo diyang mga iba't ibang buttons, which is papakita ko sa inyo mamaya kasi itatry ko siya sa aking phone. So guys, as you can see, ito si PokePay sa aking cellphone. So gamit ko is Android. And as you can see, unahin natin is yung account. So pagka-click mo yan, pwede ka mag-sign in via email or phone number. So, kayo nang bahala kung ano yung gagamitin nyo. And syempre, once na maka-register ka na at maka-login, as yung meron tayong iba't iba pang buttons which is yung deposit. So, pwede ka mag-deposit ng USDT, BTC, Ethereum, or USDC. And syempre, dapat mo rin i-check yung network. So, make sure na tama yung network na pipiliin nyo kasi syempre kapag mali yung currency and yung inyong network is hindi magtutugma at maliligaw ang inyong cryptocurrency at possible na hindi mo na yun ulit makuha. When it comes to withdraw, same lang. So, pwede ka mag-withdraw ng USDT, BTC, Ethereum, and USDC. So, syempre, check nyo rin yung network, tapos yung receiving address, double check nyo or triple check nyo. Basta when it comes to deposit and withdraw, dapat i-check nyo mabuti kasi alam naman natin na crypto is decentralized at wala tayong matatakbuhan kapag nagkamali ka dyan. So next naman is yung ating swap. As you can see, pwede ka mag-swap ng USDT, BTC, Ethereum, and USDC. So pwede ka mamili, pwede ka makakuha ng USDC, pwede ring HKD, so kayo nang bahala. Pero ako, bahala ko is hindi ako mag-i-swap. So USDT na nandito ko is gagamitin ko lang pang transaction ko. And possible, no, baka mag-apply ako sa PokeCard. And syempre, update ko na lang kayo if ever itutuloy ko yun. Pero right now, discuss muna natin to. So next naman is yung card. As you can see, pwede tayo mag-apply ng virtual card and no monthly fee to and low transaction fee. So ito yung kinagandahan kasi wala siyang monthly fee. Alam naman natin kapag may card ka sa may mga card dito, alam natin na may mga membership fee tayo na binabayaran every month. So yun si BPI, CBDO, Union Bank at iba-iba pa. So as you can see, dapat mag-apply ka muna sa virtual card bago mag-apply sa physical card. As you can see, meron ditong note na upgradable daw yung virtual card natin into physical card. So next but not the least is yung kanilang parang profile na menu. As you can see, pwede ka mag-invite ng friends, merong language, and meron din coupons. So check nyo yan from time to time. I'm not sure kung paano ka nakaka-avail ng coupons, pero I think sa mga event naman siya. Next naman is yung Customer Service Center, which is sinasabi nila na 24 hours daw itong open. So as you can see, pagka-click ko, pwede agad akong makakuha ng support within 3 minutes, no? Pero yun nga, i-stop natin kasi hindi ko naman kailangan ng support nila and for testing purposes lang naman yung ginagawa natin. And syempre, dito naman guys sa setup and security, pag-click mo dyan, make sure lang guys na i-update nyo to lahat. As you can see, yung phone ko is hindi pa naka-bound pero iba-bound ko yan. Kasi guys, naka-unbound pa yan. And syempre, para mas okay yung security ko, nilagyan ko siya ng password which is siset mo siya and make sure na matitake note yung password nyo. Although pwede nyo siyang i-reset
Pero yun nga, mas okay pa rin na tinetake note nyo lahat ng password. So I think yun lang guys para kay PokePay, and honestly nagustuhan ko yung mismong project nila, although small time pa lang siya na project and nag-start pa lang siya. Pero nagkakaroon siya ng mass adoption. As you can see, available naman siya worldwide kasi nga Visa card siya, so pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang transactions as payment mo. So maganda to bilang another option mo when it comes to making payments, and syempre kapag nagtatransact ka online and if ever ayaw mong gamitin yung mismong bank card mo, pwede mong gamitin si PokePay na card. If ever magkakaroon ako ng update dito, no, and yun nga baka mag-apply ako ng physical card, pero right now tatry ko muna ng virtual card, is i-update ko na lang kayo. Kaya make sure nakasubscribe kayo sa lahat ng ating socials, and lahat ng link natin is nasa description box natin, including itong si PokePay. Syempre para hindi kayo maligaw. Yun lang guys, and see you sa ating next video. Ingat!